Okay? So, magsisimula na po tayo. Napakahalaga ng ating pag-uusapan at yung pong salita ng Diyos na nahihanda ngayon, kaya makinig po kayong mabuti. My dear brothers and sisters, bago tayo magsimula, tayo pong lahat ay umuko at manalangin. Let's all pray together. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, aming Ama, maraming salamat po. First of all, dahil po sa biyaya ng kaligtasang ibinigay niyo po para po sa amin. Kami po noon ay walang pag-asa sa buhay. Nabuhay lamang po kami sa mga bagay na makasanlibutan at kami ay nakatadhana sa walang hanggang pagkapuksa doon sa impyerno dahil po sa aming mga kasamaan at napakaraming mga kasalanan. Subalit dahil po sa inyong awa at pagmamahal sa amin, sinugo niyo po ang Panginoong Jesucristo. Siya po ang umako ng lahat ng kaparusahan. Siya ang nagtigis ng kanyang banal na dugo doon sa krus sa Kalbaryo. At sa krus na yon, binigyan niyo po kami ng buhay na walang hanggan. Tinubos niyo ang lahat naming mga kasalanan at inilagay sa aming puso ang tunay na pagmamahal. Kaya ngayon, Panginoon, mula rin sa aming puso, tanggapin niyo po ang taus-puso po naming pasasalamat dahil po sa biyaya ng kaligtasan. Salamat din po, Panginoon, sa nakaraang Rosario Bible Seminar. Naniniwala po kami, sinugo niyo ang mga kapatiron doon last week upang ipangaral ang magandang balita at alam po namin, marami po ang naligtas. Tulungan niyo po sila na makapagpatuloy sa kanilang buhay Kristyano at nawa magkaroon ang bawat isa sa kanila ng assurance of salvation. Sa mga sandaling ito, Panginoon, narito po kami nagpapakumbaba. Hinihiling po namin, nagmamakaawa po kami para po sa paparating naming 2026 Summer Retreat. Na sa pagkakataong ito, Panginoon, tulungan niyo po ang lahat ng mga kapatiran upang ang kanilang mga kapamilya ay maakay po nila. Umaasa po kami na matatanggap po nila ang kaligtasan sa taong ito dahil po sa mga pagpapagal at luha ng mga kapatiran. Nawa, makapag-prepare po ang bawat isa at hipuin niyo po ang bawat isang naririto na mag-decide na pumunta lahat sa Summer Retreat upang masaksihan po namin ang kilos ng Holy Spirit at makita namin ang kaligtasan ng mga minamahal namin sa buhay. Hiling ko rin po, Panginoon, sa mga sandaling ito, ang salita ng Diyos na mapapakinggan namin ang magbigay ng encouragement sa amin upang mabuhay para sa Panginoong Jesucristo, upang mabuhay at ilaan ng aming buhay para sa pangangaral ng Ebanghelyo. I-comfort nyo din po ang puso ng mga bawat nakikinig ngayon sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos at nawa, ang salita ng Diyos ay patuloy na magpalakas at magpalago ng aming mahihinang pananampalataya. Hiling ko rin po, Panginoon, na ilagay niyo po sa bibig ng inyong abang lingkod, maipangaral ko lamang sa inyong mga minamahal na anak, ang mga salitang patuloy na magpapaalala sa kanila ng biyaya at pagmamahal ng Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Okay, para po sa ating main scripture, buksan po natin Romans chapter 1, verse 16. Bagong tipan, Roma chapter 1, verse 16. Roma chapter 1, verse 16. Basahin po natin sabay-sabay at dahan-dahan, 3, 2, 1. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Grego. We only have 10 days more left at itadaos na po natin ang ating 2026 Summer Retreat. And in connection with our upcoming Summer Retreat ngayong umaga, ang sermon title po natin, base po dito sa Romans chapter 1, verse 16, ay The Passion for the Gospel. Sa sermon na ito, gusto ko pong suriin natin ang ating puso para sa Ebanghelyo. At kung may masidhing puso ba tayo para po iligtas, anyayahan ang mga mahal natin sa buhay upang makarating sila sa kaligtasan at matanggap po nila yung napakahalagang regalo ng Diyos na buhay na walang hanggan. Alam kong narinig nyo na po, yun pong phrase na, the passion of Christ. Ano po ang ibig sabihin nito? Ito po ay tumutukoy sa suffering, crucifixion and death of our Lord Jesus Christ. Yun po'y patungkol sa pagkapako niya sa krus. Yung hirap at pagdurusa niya, upang tubusin ng lahat nating mga kasalanan para magkaroon po tayo ng tunay na kaligayahan sa ating puso, ang buhay na walang hanggan. And this Passion of Christ ay isa sa mga mensahe natin sa ating summer retreat. Na si Kristo
namatay para sa kasalanan ng mga tao. Subalit hindi nila ito alam, kaya kailangan po natin silang dalhin sa summer retreat para madala natin sila. Ngayon sa sermon ko, gusto kong masuri po ninyo ang inyong puso if you still have passion for the gospel. I-check natin ang ating puso. Kung may masidhing puso po tayo, nagmamakaawa sa Diyos, maligtas lang ang mga mahal natin sa buhay. Ito po ang aking topic at makinig po kayong mabuti. And I prayed really habang ipiniprepare ko po ang sermon na ito, na hipuin ng Diyos ang inyong puso para ma-check po ninyo kung gaano ba kayo talaga masidhing nagnanais na maligtas ang mga mahal nyo sa buhay. Bigyan ko muna po kayo ng background. Tingnan natin sa Roma chapter 1 verse 1. Roma chapter 1 verse 1, sabi dito, si Pablo na alipin ni Hesukristo, tinawag upang maging apostol, ibinukod para sa ebanghelyo ng Diyos. The book of Romans was written around 57 AD when Paul was in Corinth during his third missionary trip. During that time, ang Roma po ang pinakamalakas sa lahat. In terms of economy, power, and politics, napakalakas po nila. At ninais po ni Pablo na mangaral doon. Pero nahadlangan siya at hindi siya nakapunta, kaya nga sumulat po siya ng aklat na ito. Sabi nila noon, all roads lead to Rome. Kaya nga, sinulat po niya ito para paalalahanan ang mga kapatiran na maging mapagpatuloy sa kanilang buhay Kristiyano at gusto niyang masindihan ng kanilang puso para magkaroon sila ng passion of Christ. Kasi alam po ni Pablo, kapag na-evangelize at naibigay ang ebanghelyo sa Roman Empire, ito na po ay kakalat sa buong mundo at yan po ang nangyari. And that's why, nandito sa atin ngayon ang ebanghelyo. Pero alam niyo po, upang maipangaral yon, number one, Paul was beheaded sa Romans. Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa ebanghelyo. Na ikalat ang ebanghelyo, as a result, this gospel ay natanggap natin at nagkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Maraming nagsakripisyo, brothers and sisters, para matanggap mo ang ebanghelyo at maligtas ka. At yun din po dapat ang ating gawin. Si Pablo, naunawaan niya ang passion of Christ. Kasi Pablo, isa siya sa pinakamalapit na sumunod, gumaya sa ating Panginoong Hesukristo at nagkaroon po si Pablo ng passion for the gospel. At kung titignan natin ang kanyang buhay, makikita natin yung masidhing puso niya para sa kaligtasan ng ibang mga tao. Kaya susuriin natin ang naging buhay ni Pablo at ang kanyang naging passion. Masidhing pagnanais na maligtas ang mga tao as a result, uulitin ko, na ipangaral ito, yung mga early Christians, nagkaroon din sila ng passion. Because of their passion for this gospel, hanggang ngayon, narating ang bansang Pilipinas, at ngayon natanggap natin ang kaligtasan, mayroon na tayong buhay na walang hanggan. Kaya isa-isahin ko po, napakarami, pero pipilitin kong magbigay lamang ng 5 paraan, o yun pong 5 bagay, para masuri natin at magaya natin si Apostol Pablo sa pagkakaroon po ng passion for the gospel. Isa-isahin po natin, balikan natin ang Romans 1 verse 16. Allow me to read one more. Roma 1 verse 16. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Gusto ko po niyong tignan, yung pong sinabi niya dito, hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo. Sino po ang may mga passion for the gospel? They have courage. Kahit mamatay sila, hindi sila takot na buksan ang kanilang bibig, hindi sila takot magsakripisyo, maligtas lang ang ibang mga tao. Ganang sinabi ko po para sa kanina, Paul was beheaded. Pinugutan po siya ng ulo dahil po sa gospel na ito. Hindi siya natakot. Bakit? Nasa kanyang Holy Spirit, ligtas siya. Yung passion na yon ay ibinigay ng Holy Spirit. Dahil ang Holy Spirit ay may tapang. Ano po ang sign na ligtas ka na talaga? Napasayo ang Holy Spirit. And naturally, because you have the Holy Spirit, natanggap mo yon nung naligtas ka, kaya nagkakaroon ka ng passion at di ka natatakot na ipangaral ang ebanghelyo, maging ang kapalit nito ay ang mismong buhay mo. Kahit mag-suffer ka, kahit umiyak ka, ang gusto mo lang, maligtas sila. Tignan natin, Gawa chapter 1 verse 8.
Gawa, chapter 1, verse 8. Book of Acts, 1, verse 8. Babasahin ko po. Ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Dumating ang Holy Spirit noong araw ng Pentecostes at sabi dito, the Holy Spirit has the power. Ini-empower po niya tayo para wag tayong matakot sa pangangaral ng Ebanghelyo. Tingnan niyo po yung mga alagad. Nung si Kristo inaresto, nagtakbuhan po sila. Pero nung dumating na po ang Holy Spirit, naging matatapang po sila at kaya nilang ibigay ang kanilang leeg, ang kanilang buhay, maipangaral lamang ang Ebanghelyo. Bakit? Simply because they have the Holy Spirit. The Holy Spirit, siyang Spirit of Truth and Love, kaya tuturuan ka niya, itutulak ka niya na ipangaral ang Ebanghelyong ito kasi naligtas ka. Sino po ang mga nangangaral ng Ebanghelyo? Sila na na-move, may karanasan ng pagmamahal at kaligtasan ng galing sa Diyos. If you have the experience ng kaligtasan, hindi mo po yun mapipigilan, kundi hindi pwedeng hindi yun sabihin at hindi yun pwedeng ilagay na lang sa ating puso. Lalabas ito, puputok ito, ipapangaral mo sa iba. Kasi alam mo, ito yung paraan para makapunta po sila sa langit. Tignan natin, Gawa chapter 4. Gawa chapter 4, verse 18 to 20. Gawa chapter 4, verse 18 to 20. Babasahin ko po. Kwento po ito ng mga unang mga Kristiyano, mga alagad. Kaya't sila ipinatawag nila at inutusan na sa anumang paraan ay wag na silang magsalita ni magturo sa pamamagitan ni Jesus. Ngunit sumagot sa kanila si Pedro at si Juan, kung matuwid na sa paningin ng Diyos na makinig muna sa inyo sa halip na sa Diyos, kayo ang humatol. Verse 20, basahin natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat hindi maaring hindi namin sabihin ang aming nakita at narinig. Yan din ang sinabi ni Jeremias, kung hindi ko ipapangaral, waling sa aking puso ay may parang apoy na puputok. Hindi ko kayang pigilan, kaya ako nagsasalita sa inyo. Yan ang ginagawa ng Holy Spirit na nasa atin. Para mas madali niyong maintindihan, parang takore na may tubig. Kapag kumukulo na po, anong gagawin ng takore? Sisipol po siya. Dahil mayroon pong matinding init, kaya kumukulo. Sisipol at sisipol yan. Ganon din po yung mga alagad. May init ng kaligtasan, may init ng pagmamahal ng Diyos na na-realize nila sa gospel. Kaya, kahit pagbawalan po sila, sinabi ng mga Sanhedrin, ito po yung council ng mga religious leaders noon, sila yung nasusunod. Huwag na kayong mangaral sa pangalan ni Jesus. Kung hindi, ikukulong namin kayo, hahagupitin namin kayo. Pero anong sagot ng mga matatapang na alagad? Hindi pwedeng hindi namin sabihin ang aming nakita at narinig. Kailangan naming ipangaral ang Ebanghelyo. Bakit sila ganun katatapang? Because of the Holy Spirit. Ang lahat po na may Holy Spirit at ligtas, hindi na sila takot mamatay. Kaya nga kahit mamatay tayo, we just need to preach this gospel. So, time po nila, namatay talaga sila. Yun ang hiningi ng Diyos sa kanila in our time. Hinihingi pa ba ng Diyos na mamatay kayo? Wala po. Bakit hindi tayo nabibigyan ng pagkakataong mamatay? Kasi ayaw natin. Alam ng Diyos. Pero pag alam niya sa puso natin may masiding passion, bibigyan tayo ng pagkakataong mamatay for the gospel. Pero bakit walang ganong pagkakataon? Because Christianity nowadays, minsan, wala ng power. Takot na sila. Walang gustong mangaral ng Ebanghelyo sa kanilang mga magulang. Pupunta sila sa impyerno, pero wala ng awa. But if you have this desire and passion, God will give you maraming suffering, maraming pagdurusa, and even chance to die for this gospel. Para pagtayo mo sa Panginoong Yesus, mayroon kang putong ng kaluwalhatian. Brothers and sisters, hindi tayo natatakot simply because we have the Holy Spirit. Yun ang tunay na passion. Kahit palayasin ka sa bahay nyo, ipapangaral mo ang Ebanghelyo. Kahit alisin ka sa company ninyo, ipapangaral mo ang Ebanghelyo. Kahit harangan ka ng tabak, ipapangaral mo ang Ebanghelyo. Sapagkat ang Holy Spirit na nasa iyo, yun ang gawain niya to testify about this gospel. Tingnan natin 2 Timothy. Ikalawang Timoteo, chapter 1, verse 7 and 8.
Si Pablo, di siya natakot. Hinarangan siya ng napakaraming problema. Pagdurusa, pagbabanta, hanggang kamatayan, hindi siya natakot. At ito ang kanyang naging payo kay Timoteo. Ikalawang Timoteo, 2 Timothy, chapter 1, verse 7 and verse 8. Babasahin ko po. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng kaduwagan, kundi ng espiritu ng kapangyarihan, ng pag-ibig at ng pagpipigil sa sarili. Huwag mong ikahiya ang pagpapatutuo sa ating Panginoon, ni sa akin na bilanggo niya, kundi makipagtiis ka alang-alang sa Ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Anong sinabi dito? The Holy Spirit is the Spirit of truth. Walang fear. Spirit of love. Kaya nga natural, matapang tayo. Kung nasa katotohanan ka, matapang ka. Pag hindi mo alam ang totoo, hindi mo alam yung tunay na sagot sa school, nagtanong ang teacher, makakapagtaas ka ng kamay kung hindi mo alam ang sagot, takot ka, di ba? Pag nagtaas lahat, tataas mo rin, pero kalahati lang. Kasi hindi mo alam ang sagot. You do not have the truth. Pero pag alam mo yung sagot, di ba taas ka agad? Pipilitin mo pa yung teacher, ako na lang, alam ko yan. Yes, dahil alam mo yung katotohanan. Alam nyo na ba yung totoo? Bakit takot kayo? Takot kayong magtaas ng kamay sa Diyos pag nagtanong ang Diyos, sino ang isusugo ko sa Mindanao? Takot. Bakit? Baka hindi ka pa kasi ligtas. Wala pa sa iyo ang Holy Spirit. If you have the Spirit of truth, dahil nasa katotohanan ka, side ng katotohanan, natural maninindigan ka. Ano pa? Ito ay hindi spirito ng kaduwagan. Kaya tayo mga Kristyano, kahit bit-bit natin ang Biblia natin sa MRT, di tayo mahihiya, di natin yan tinatago. Pero kung tinatago mo pa, may problema tayo. Brothers and sisters, in any case, meron tayong spirit of truth, spirit of love. And that's why matapang tayo sa pangangaral ng Ebanghelyo. Tingnan niyo po ang Book of Acts sa Bagong Tipan. Ang tapang-tapang nila, kahit patayin sila. Inisip kong mabuti, bakit? Nakuha ko yung sagot, dahil sa Holy Spirit. Alam niyo po, may i-share po akong testimony ng mga matatapang na kapatiran sa Philippine Lifeword Mission. Kaya nga, mabilis na naipangaral ang Ebanghelyo. Tinake note ko po ang mahalagang narinig kong testimony sa mga kapatirang ito. Babasahin ko po ang isang testimony ng isang sister. Gusto niyang dalhin ang kanyang mga kamag-anak sa summer retreat pero pinagsabihan siya ng masasakit na bagay. Iniisip pa na baliw na po siya. Ito po ang kanyang testimony. Ano po yung ginawa niya? Sinabi niya, magalit na kayo sa akin. Mag-isip na kayo ng masama sa akin. Itakwil niyo na ako, nay, tay. Pero hindi pwedeng hindi ko kayo makasama sa langit. Di ito kaya ng konsensya ko na mapunta kayo sa impyerno. Ganyan po ang kanyang paninindigan. Sumama yung kanyang mga kapatid. Yung kanyang mama, yung kanyang papa. Kahit itakwil niyo ko, hindi kasi kaya ng konsensya kung pabayaan kayo na pupunta sa impyerno. Tinake note ko ito nung narinig ko ang testimony niya. Isang brother, ito naman po ang kanyang testimony. Okay na, sa summer retreat ang kanyang mga mahal sa buhay. Pero sa company, hindi siya binigyan ng leave. Kanong una, nag-isip siyang mabuti. Pero nanindigan siya. Sabi ng company, kapag ikaw pumunta dyan, wala ka ng trabahong babalikan. This is what he said. Ang trabaho pwedeng palitan. Ang pera pwedeng kitain. Magsipag ka lang. Uunahin ko pa ba yung pera at trabaho ko kapalit ng buhay na walang hanggan ni nanay ko, ni tatay ko, ng mga kapatid ko? Kaya hindi niya ipinagpalit sa pera ang buhay na walang hanggan ng mga kapatid at magulang niya. Kaya nakapunta sila sa retreat, naligtas sila. Tapang lang. Kung hindi po siya nagpakatapang, wala na akong trabaho. Pagbalik niya, wala na po talaga siyang trabaho. Pastor, wala na akong trabaho. Bahala ka dyan, sabi ko. After 1 month, sinagot ng Diyos ang prayer namin, nagkaroon siya ng mas magandang trabaho. Sa tingin nyo, pababayaan kayo ng Diyos kung ipapangaral nyo ang Ebanghelyo? Hindi po. And lastly, may isang brother, narinig ko sa kanyang testimony, ito ang prayer niya. Panginoon, kung di nyo na ako gagamitin para sa kaligtasan ng ibang tao, kunin nyo na ako. Mas mabuting pumunta na lang ako sa langit. Personally, gusto ko pong pasalamatan ang mga kapatirang gaya nito. Because of their passion, na ipapangaral ang Ebanghelyo dito sa bansang Pilipinas. Look at our mission map. Sila po ay nagkaroon ng passion, nagkaroon ng tunay na tapang. Kaya nga,
na ipapangaral ang Ebanghelyo. Maraming ganito sa Philippine Life Word Mission at salamat sa Diyos sa paggamit sa kanila. And you know, yung testimony nila, itatranslate ko ito sa testimony ni Pablo. Lahat ng testimony nila, iisa. Mamatay man ako, mawalan man ako ng trabaho, itakwil nyo man ako, okay lang kahit ako ang magdusa, wag lang kayong mapunta sa impyerno. Ito rin ang testimony ni Pablo. Roma chapter 9. Tingnan po natin. Romans chapter 9. Verse 1 to 3. Romans chapter 9, verse 1 to 3. Babasahin ko rin po. Sinasabi ko ang katotohanan na kay Kristo, hindi ako nagsinungaling. Ito'y pinatutuhanan ng aking budhi sa pamamagitan ng Espiritu Santo na mayroon akong malaking kalungkutan at walang tigil na kurot sa aking puso. Sapagkat mamagalingin ko pang ako ay sumpain at mawalay kay Kristo, alang-alang sa aking mga kapatid na aking mga kamag-anak ayon sa laman. Same case with Moses. Nung paparusahan ng Diyos, ang Israelite, anong sabi ni Moses? Kahit alisin mo na ang pangalan ko sa Book of Life, wag lang silang maparusahan. Ano po yung tunay na passion? Willing tayong mag-sacrifice. Kahit mamatay tayo, kasi ligtas naman na tayo. Wag lang silang mapunta sa impyerno. Yes po. Kahit maghirap tayo, at least we have eternal life. Kaya nga, tinataya natin lahat ng meron tayo, maligtas lamang sila. Kung mayroon pa rin katiting na pagmamahal sa iyong sarili, kapag uunahin mo pa rin ang sarili mo, makasarili ka, never mo pong maipapangaral ang Ebanghelyo. In preaching the gospel, dapat matapang at willing kang mawalan kahit ano. Maligtas lang ang mga mahal nyo sa buhay. Bakit? Ang kayamanan ng mundong ito ay parang piso. At ang kaluluwa ng nanay mo ay parang isang napakamahal na diamante. Anong pipiliin mo? Piso? Marami, piso ang uunahin, hindi yung napakamahal, napakalaking diamante. Kaya nga, mawala na yung piso, makuha ko lang ang diamante. Yun ang mga kapatirang matatalino. Pero yung hindi, bahala na yung diamanting yan, kahit hindi maligtas si nanay, sayang ang piso ko. Sayang. Kaya kailangan mawala yung pagiging makasarili. Sa gospel, we give our life. Kasi yun ang ginawa ng Diyos. Iniwanan niya ang trono niya, nagkatawang tao, inialay niya ang kanyang buhay para sa atin, kaya tayo nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Tingnan niyo pang sinabi ni Pablo. Gawa chapter 20, verse 24. Gawa chapter 20, verse 24. Basahin natin, sabay-sabay at dahan-dahan. 3, 2, 1. Ngunit hindi ko itinuturing ang aking buhay na mahalaga sa aking sarili, upang maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus na magpatotoo sa magandang balita ng biyaya ng Diyos. Hindi ko na tinuturing ang aking sarili na mahalaga sa akin. Okay lang mawala ang lahat, at least sa langit ako, sabi niya. Ang mahalaga sa akin, madala ko rin ang ibang tao sa langit. May tanong po ako. Yung mga kamag-anak niyo po ba, mabait o mga masasamang tao? Mababait sila, tama? Yung nanay mo, inalagaan ka. Sleepless night, marami siyang binigay na sleepless night kasi nung bata ka, sinasayaw ka niya. Inalagaan ka niya. Yung tatay niyo, nagbanat ng buto para mapag-aral kayo. Di ba mababait naman sila? Tama mali? Pero kaya ng konsensya niyo, pupunta sila sa impyerno? Mabait siya, pero pupunta pa rin sa impyerno kasi ang pagpunta sa langit ay sa pamamagitan lamang ng dugo ni Kristo at hindi niya yun alam. Kaya ng konsensya niyo, sobrang bait niya, pero susunugin siya sa impyerno? Kaya niyong itulog yun? Those who have passion, they cry. Nagmamakaawa sila sa Diyos. Ayaw ng konsensya nilang mapunta ang mga mahal nila sa buhay sa impyerno. Isa pang tanong, when was the last time na talagang nakipagbalyahan ka para lang maligtas sila? Itakwil nyo na ako. Basta punta lang kayo doon, ma. Huwag nyo na akong pansinin. Putulin nyo na lahat ng allowance ko. Punta lang kayo. I-try nyo lang. Ang gusto ko maintindihan nyo lang. Hindi nyo pa kasi alam eh. Ako rin ganun. Kailan kayo nakapagbalyahan gaya nun? Or, mapunta kayo. Ayaw. O di ba?
Ano mangyayari sa Christianity pag ganito ang mga Kristiyano? Number one, I will doubt your salvation kapag ganun po kayo. Brothers and sisters, tapang. Kailangan po nating puntahan sila. Talagang pilitin. Sa Biblia nakalagay, pilitin nyo sila. Ang evangelism, pipilitin. Kailangan nating maging makulit para lang sila maligtas. Because it's like 1 peso versus a diamond na napakalaki. Hahayaan ba natin yung kaluluwa niya? Kahit isang tao lang dito sa mundo, pupunta pa rin ang Panginoong Hesus, mamamatay pa rin siya. Kasi para sa Kanya, kayamanan ng bawat kaluluwa. Lalo na yung kaluluwa mo, kaya ka naligtas, kaya Kanya niligtas. Dahil minahal po Niya tayo. Kaya ang tunay na may passion, hindi siya takot. Itakwil niyo na ako. Sabi nga ni Pablo at ni Moses, sumpain niyo na ako, Panginoon. Huwag lang maparusahan ang aming mga kababayan. May desire ba tayong ganun? Okay lang, kahit mawalan ako ng trabaho, kahit maghirap ako, maligtas lang si mami, maligtas lang si daddy. Itakwil nyo na ako. Huwag lang kayong pupunta sa impyerno. Sa tingin ko, kung may ganong desire at passion tayo, hihipuin ng Diyos ang kanilang puso. Grabe, iiyakan pa niya ako. Willing siyang masumpa, willing siyang itakwil. Ano bang meron talaga dyan? And then mag-start na po yun. We must check our heart. May passion pa po ba kayo, my dear brothers and sisters? When was the last time na nakipagbalyahan ka talaga at sinabi mo talaga na ang gusto mo lang ay maligtas sila? I-check po natin ang ating puso. We must have the passion for the gospel para maligtas sila. Pangalawa, tingnan po natin Gawa chapter 20, verse 31. Gawa chapter 20, verse 31. Basahin po natin, Gawa chapter 20 verse 31, sabay-sabay, 3, 2, 1. Kaya't kayo'y maging handa at alalahanin ninyo na sa loob ng 3 taon ay hindi ako tumigil ng gabi at araw ng pagbibigay babala na may pagluha sa bawat isa. Ano ito? True passion has compassion. Kung may passion ka for the gospel, naaawa ka sa mga taong pupunta sa impyerno. Ang tanong, may awa ba sa puso ninyo? Bakit di nyo magawang mag-evangelize? Kasi di kayo naaawa. Dapat maawa tayo kasi naawa rin ng Diyos sa atin. Si Pablo, lumuha siya, hindi ito emosyon. Gabit araw daw siyang lumuluha. Bakit? Naaawa siya sa mga taong pupunta sa impyerno. Awa lang talaga. Kaya ngayon na ang laman ng prayer niya. Sa prayer niya, umiiyak siya. Panginoon, iligtas niyo ang aking mga kababayan. Ang titigas ng kanilang ulo, pinaninindigan nila ang kanilang relihiyon. Pero ano po yung sabi niya? Gabit araw lumuluha ako para sa inyo. Gustong-gusto niyang maligtas sila. Yan ang laman ng prayer niya. Roma chapter 10. Tingnan natin ang prayer ni Pablo. Roma chapter 10, verse 1. Roma chapter 10 verse 1. Mga kapatid, ang nais ng aking puso at ang dalangin ko sa Diyos, alang-alang sa kanila, ay ang sila ay maligtas. Talagang binanggit niya, nais ng puso ko. Yun ang laman ng prayer niya. Ang laman ng prayer niya, hindi po gumraduate na yung anak ko. Gumaling na yung sakit ko. May sakit din po si Pablo. Magkaroon ako ng bahay, lupa't ari-arian. Hindi yun ang prayer niya. Isa lang ang prayer niya, na sila ay maligtas. Ito ang iniiyak niya sa kanyang prayer. My dear brothers and sisters, maging ang Panginoong Hesus, umiyak siya. Walang reference sa Bible nang umiti siya, tumawa siya. Nung siya po ay nasa kanyang 3.5 years public ministry, it's all about tears. Dahil sa emosyon, hindi po. Dahil naawa siya sa atin. Naawa lang siya sa atin. Kaya tayo niya niligtas. Tignan niyo po ang kanyang luha. Matagal ko nang binabasa po ito. Pero habang hinahanda ko yung sermon, grabe pala yung pagluha ng Panginoong Hesus sa ating kaligtasan. Tignan natin Hebrews chapter 5. Hebrews chapter 5, verse 7 to 9. Hebrew chapter 5, verse 7 to 9. Babasahin ko po. Sa mga araw ng kanyang buhay dito sa mundo,
Si Jesus ay nagandog ng mga panalangin at mga pakiusap na may malakas na pagtangis at pagluha sa may kapangyarihang magligtas sa Kanya mula sa kamatayan, at siya'y pinakinggan dahil sa Kanyang magalang na pagpapasako. Bagaman siya'y isang anak, siya'y natuto sa pagsunod sa pamamagitan ng mga bagay na Kanyang tiniis. At maging sakdal, siya ang naging pinagmulan ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng mga sumusunod sa Kanya. Grabe po yung term, sabi dito, nagandog siya ng panalangin at mga pakiusap na may malakas na pagtangis. And imagine ko ito, probably this is during the time in the Gethsemane, Garden of Gethsemane. Nagkaroon din po siya ng laman. Umiyak siya, hindi dahil sa takot siya. Umiyak po ang Panginoong Hesus dahil nakikita niya ang brokenness na binibigay ng kasalanan sa atin. Yung sumpang nagdadrag sa atin papunta sa impyerno, iniyakan niya ito dahil talaga pong awang-awa siya sa atin. Yes po. Inimagine ko, paano kaya siya umiyak? Sabi dito, grabe, nagandog ng panalangin at pakiusap na may malakas na pagtangis. Umiyak po talaga, hindi po ito yung ganito lang. In his prayer probably, sobrang lakas ng kanyang umiiyak, humahagulgol. Ganun ang kanyang awa para sa atin. Kaya maraming instances dito sa Biblia, umiyak talaga siya. John 11:35 sabi, umiyak si Jesus. Sa Luke 19:41, umiyak si Jesus Christ nung nakita niya ang Jerusalem. Dahil sa katagasan ng inyong puso, wawasakin kayo. Pero ayaw ko kayong mawasa, kaya iniiyakan niya sila. And here in Hebrews chapter 5, malakas daw na pagtangis. Meron na po bang humagulgol sa inyo sa prayer para lang maligtas ang nanay niya? Meron po ba Panginoon, iligtas niyo naman siya. Hipuin niyo naman sa Samaritan tayo kasi niya, Panginoon. Please. May gumawa? Hindi mag-pray yata, wala eh. Wala yatang nagpipray. Meron bang nakagawa? Hinagulgol niya talaga para lang maligtas ang mga mahal niya sa buhay. Do you think pag ganito ang prayer niyo sa Diyos, hindi kayo tutulungan? Tutulungan niya kayo. Hihipuin niya ang puso ng nanay at tatay mo, ng mami mo, ng kapatid mo, ng anak mo, dahil talagang humagulgol ka na. Ang mga mahal natin sa buhay, kapag humahagulgol na yan at may hinihingi, ibibigay na natin. Because we see yung kanilang tears. Bakit tayo lumuluha? Hindi emosyon. Lumuluha ang Panginoong Hesus or lumuha siya as a sign of His love. Bakit? Bakit sign yun ng love? Dahil ang nagmamahal, kapag naaawa ka sa mahal mo, iiyak ka talaga kapag nasa suffering siya. Alam niya ang pagdurusa sa impyerno, kaya ayaw niyang mapunta ang mga tao doon, kaya umiyak siya. Bakit siya umiyak? Dahil ba sa emosyon? Hindi. Ano yung sagot? Bakit siya umiyak? Yung kinanta ng choir kanina. Kaya babasahin ko po yung lyrics. Lumuha ang Panginoon, di dahil sa kabigatan ng kanyang krus. Dahil hindi natin alam ang kalooban niya, naawa siya sa atin. Bakit siya lumuha? Naawa lang siya sa atin. Sa burol ng Golgota, siya'y lumakad para sa ating sala. Dinuraan at tinuya, tubig at dugo na rapat dumaloy. Ang bigat ng parusa ng krus, sabi, na pinasan ng Panginoon. Hinamak nila tigo siya, handog para sa atin. Sabi niya, si Jesus nagdanas ng kirot. Dahil doon, naligtas ako ngayon. Kapag ligtas ka na, buhay ko, iaalay ko sa Diyos para sa kalooban niya. May tanong, alam mo bang pag-ibig niya, napatunayan ng kamatayan niya? Hindi niya ipinagkait ang kanyang sarili para sa ating kasalanan. Awang-awa siya. Di kayo naaawa sa mga mahal niyo sa buhay? Kaya napakaganda ng kanta, Luha ng Panginoon. We are crying not because we are emotional. We are crying simply because naaawa tayo. Tanong ko po, bakit kayo niligtas ng Diyos? Dahil mababait kayo? Simple lang po ang sagot. Naawa ang Diyos sa atin. Efeso chapter 2. Efeso chapter 2, verse 4 to 5. Efeso chapter 2, verse 4 to 5.
Basahin natin, sabay-sabay, Efeso chapter 2, verse 4 to 5, 3 to 1. Ngunit ang Diyos, palibhas ay mayaman sa awa, dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin, maging noong tayo mga patay sa pamamagitan ng ating mga pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo sa pamamagitan ng biyaya, kayo ay naligtas. Ngunit ang Diyos, palibhas ay mayaman sa awa. Naawa siya. Ngayon, natanggap na natin yung awa. Bakit siya naawa? Dahil mahal niya tayo. Lumuha siya as a symbol of His love because sa awa sa atin. Ngayon, tayo naman dapat maawa sa mga taong di paligtas. Sa Biblia po, mayroon po ditong unforgiving servant. Umutang ng napakalaking halaga, di niya mabayaran. Pero pinatawad siya nung pinag-utangan niya. Bakit? Naawa lang yung tao. Kaya hindi na kita ipapakulong, di na kita ipapabitay dahil naawa lang ako sa iyo. Pero alam nyo, may umutang sa kanya ng maliit lang na kusing. Di niya pinagbigyan, di siya naawa. Kaya siya po ay pinagalitan dito po sa Biblia. Anong sabi ng Biblia? Naawa ako sa iyo. Bakit di ka naawa sa kanya? Ang laki-laki ng utang mo, naawa ako sa iyo. Pero yung umutang ng maliit, di ka naawa sa kanya. Masama ka, sabi ng Biblia. If you really receive the mercy of God, hindi rin ba tayo dapat maawa rin sa iba? Kumusta ang puso nyo? Di ba kayo naaawa? Doon sa buong bahay nyo, ikaw lang ang ligtas, natutulog ka, babangon ka ng gabi, makikita mo, si mami pupunta to sa impyerno. Ang tatay ko, ang mga kapatid ko, napakabait naman nila. Anong gagawin ko? Di ba kayo naaawa? Kailangan maawa tayo. Or else, pagagalitan tayo ng Diyos. Tignan natin Mateo, chapter 18. Matthew chapter 18. Verse 33. Matthew chapter 18, verse 33. Matthew 18:33. Kayo po ang bumasa, sabay-sabay at dahan-dahan, 3, 2, 1. Hindi ba dapat? Yes. Yan ang tanong, hindi ba dapat nabag ka sa iyong kapwa alipin? Kung paanong nabag ako sa iyo? Kinaawaan siya. Ako rin po kinaawaan ng Diyos. Natanggap ko ang kanyang awa. Sa dami ng kasalanan ko, still, minahal niya ako at niyakap niya ako, niligtas niya ako. Nung naunawaan ko to, bakit hindi ko naman i-share yung awa? Kaya kahit usigin tayo, kahit pagbawalan tayo, kahit pagsalitaan tayo ng masasakit, bakit tayo kumikilos? Kasi naaawa tayo sa kanila. Kapag may mga taong pilosopo, hindi na natin yan sinasagot. Ano lang po yung expression ng mukha natin? Naawa lang ako sa iyo. Kawawa ka. Kung hindi ka maliligtas, kawawa ka. We cry. Ang daming mga kapatiran na ang nagpadanak ng kanilang luha para sa kaligtasan ng iba. At dahil sa ating awa, kaya tayo nangungulit, di ba? Kaya natin sila pinipilit. Hindi dahil sa sinabihan tayo na mag-evangelize, kundi pinipilit natin sila kasi awang-awa tayo. Parang nahuhulog na siya. Hindi niya alam. Kaya hinihila mo kasi mahulog na siya sa bangin. Pero hindi niya alam, kaya bakit ka ganyan? Bakit ko ito ginagawa? Naawa lang ako sa iyo kasi pag bibitawan kita, mahuhulog ka sa impyerno. Naintindihan niyo po. And that's why may awa tayo sa kanila. Kakibat ng awang ito, pipilitin talaga natin sila. Because, alam natin, ganun sila kasi hindi nila alam. Yun lang naman. Kaya, anong gagawin natin? Kailangan natin silang pilitin. Ang evangelism po, kailangan nyo talagang pilitin sila. Bakit sila tumatanggi? Simple lang. They do not know. Pag nag-retaliate, ano yung isusukli natin? Awa na lang. Kaya nga, iniiyak na lang natin. Naaawa lang tayo sa kanila. In any case, kailangan natin silang pilitin. Kailangan tayong maawa sa kanila. Tignan natin ang isang talata sa Lumang Tipan. Jeremias chapter 9, verse 1. Jeremias chapter 9, verse 1. Babasahin ko po. Lumang Tipan, Jeremias chapter 9, verse 1.
Ito po ang sinabi ni weeping prophet na si Jeremias. Lagi siyang lumuluha. O, ang ulo ko sana ay mga tubig, o ang aking mga mata ay bukal ng mga luha, upang ako'y makaiyak araw at gabi dahil sa mga pinaslang na anak na babae ng aking bayan. Awang-awa si Jeremias sa kahatulang mangyayari sa Israel. Kaya kahit pagbawalan siya, ipinangaral po niya ang judgment ng Diyos sa Israel. Bakit niya sila iniyakan? Dahil naawa siya sa kanila. Alam kong kilala niyo si Dr. Jose Rizal. Si Dr. Jose Rizal, siya po ay ipinatapon sa dapitan. Saan po yung dapitan? Sa coastal area ng Zamboanga del Norte. May isang area malapit na doon, napuntahan po namin sa isang mission. Doon po siya ipinatapon sa loob ng 4 years, doktor po siya. At ang mga katutubo, mga tao doon noon, maraming sakit. As a doctor, nagsilbi po siya while in exile, ginamot niya sila. Wala silang pambayad. Ano po yung nakalagay sa history? Bakit niya sila ginamot? Isa lang ang sagot niya, dahil naaawa ako sa kanila. We serve God, no charge. Nagsasakripisyo tayo dahil naaawa tayo sa mga nawawalang kaluluwa. Sa summer retreat, marami pong nagpapakahirap, umiiyak, dahil naaawa tayo sa mga nawawalang kaluluwa. Ano ang reason kung bakit mabilis na lumalago ang mga churches natin? Because maraming kapatiran, may passion sila sa gospel. Naglilingkod sila, no charge. Nag-i-evangelize sila, no charge. Si Jose Rizal, hindi niya sila chinarge simply because naawa siya sa kanila. Ganon din po tayo. We are doing our best during the summer retreat. Why? Ang isang motivation natin, yung passion natin, dahil naawa tayo sa kanila. I have seen much tears during the summer retreat. Tears ng medyo nag-aalala nung una, pero pinalitan ng joy, ng Diyos ng joyom. Tears of joy after po ng summer retreat. Sa mga kapatiran na marami nang niluha dahil sa gospel, may comfort ang Biblia para po sa inyo. Ibibigay ko, ang luhang yan, your tears for the unsaved will be changed into triumph and thanksgiving. Meron bang Bible verse? Yes po. Awit 1:26. Tingnan po natin. Huwag kayong mag-alala sa mga iniiyakan na, papalitan ng Diyos ang inyong iyak, tears into triumph, and even thanksgiving. Awit 1:26 verse 5 and 6. Yaun nawang nagsisipaghasik na luhaan ay mag-aani na may sigaw ng kagalakan. Siyang lumalabas na umiiyak na may dalang itinatanim na mga binhi, ay uuwi na may sigaw ng kagalakan na dala ang kanyang mga bigkis ng inani. Those brothers and sisters who have shed much tears for the gospel will have all the reason to be joyful in heaven. Tandaan niyo po ito. Mayroon silang magandang smile dahil sa kanilang sakripisyo at luha, naligtas ang isang kapatid at ang kapatid yun magpapasalamat sa kanya. Because of your tears and sacrifice, I got saved. Even me, naligtas ako dahil may umiyak po sa harap ko. I was also saved dahil may umiyak. Yung iyak niya, nakukwento ko po ito, parang iyak ng mamamatay na. Na nakita ko yun, wala na akong reason na tumanggi pa na makinig sa Bible seminar. Tandaan nyo, sa summer retreat, ang daming lumuluha, napapagod, hindi makatulog. Don't worry. Ito ang pangako ng Diyos. Isa pa, Revelation 21. Revelation, Apocalypse 21 verse 4. Ito po ibabasahin natin bilang comfort ng Diyos sa marami ng nailuha. Revelation 21 verse 4. Basahin natin sabay-sabay. 3, 2, 1. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na rin magkakaroon pa ng pagdadalamhati o ng pagtangis man, o ng kirot man, sapagkat ang mga unang bagay ay lumipas na. Ngayon na kayo magpadanak ng luha. Yes po. Kaya nga, papawiin niya ang mga luha. Bakit maraming luha? Kasi talagang may suffering,
pagdurusa at pagsasakripisyo sa pangangaral ng Ebanghelyo. Sa tingin nyo yung gospel maipipreach sa komportabling buhay? Hindi ho. Because the gospel itself talks about the suffering of our Lord Jesus Christ. Yun mismo ang content niya, kamatayan niya, para sa buhay na walang hanggan ng mga makasalanan. Kaya nga, in order to preach this gospel, you must have the passion. At ang passion na ito dapat may compassion, may awa. Kaya tayo lumuluha. Again, please check yourself. Kailan ka talaga lumuha para sa isang kaluluwa? In your prayer, kailan kayo last na talagang naginagpis sa harapan ng Panginoon, lumuhod, Panginoon, umiiyak ka ng malakas, simple lang naman ang gusto ko sa taong ito, maligtas ang mami ko. When was the last time na ginawa mo? Kung wala yun, sa tingin nyo, the Holy Spirit will work mightily? Sa tingin ko, hindi. Kaya nga, maawa tayo. Please, maawa tayo sa kanila. Di kasi nila alam eh. Yun lang. You must have compassion sa mga hindi pa naliligtas. Balikan ko pa yung sinabi ko. At dahil may compassion tayo, subalit hindi nila alam, kaya pinipilit natin sila. Lucas chapter 14. Tingnan natin. Kung talagang naaawa ka, pipilitin mo talaga. Lucas chapter 14 verse 23. At sinabi ng Panginoon sa alipin, lumabas ka sa mga daan at sa mga bakuran at pilitin mo silang pumasok upang mapuno ang aking bahay. Kasi mula mamaya lalabas tayo. Pupunta tayo sa mga daan at sa mga bakuran, pipilitin natin silang sumama. Because hindi nila alam, kaya sila tumatanggi. Pero kung i-apply nyo yung awa, sa tingin ko, di kayo mahihirapan. Maawa ka lang. Dapat magkaroon tayo ng compassion. Kaya pakiusap ko, maawa po kayo sa mama mo na hindi paligtas. Sa papa mo na hindi paligtas. Sa mga kapatid mo. Marami akong nasaksihan na walang passion sa gospel. Wala silang ginawa sa kanilang mga mahal sa buhay. And then time came, dumating yung mamamatay na yung kanyang mahal sa buhay. Ito yung nakakahiya na nangyayari minsan. Hindi niya na-evangelize nung malakas pa yung mahal niya sa buhay. Ngayon, nandun na sa ospital, naghihingalo na. Naturally, we will counsel. Pero dahil hindi mo siya in-evangelize nung malakas pa siya, and then bago siya namatay, doon tayo nag-preach. Ngayon, ano ang pangahawakan mong kaligtasan niya? Marami akong narinig ganito. Nung na-counseling naman po, sinabi namin, kung naintindihan mo, igalaw mo yung kamay mo. O kaya sa tingin ko, ligtas na kasi ginalaw niya. Kakahiya. Yun ang pangahawakan nating kaligtasan. Ginalaw niya yung kamay niya. Huwag niyong hintayin na maratay sila sa higaan bago niyo po sila i-evangelize. Dapat ngayon na. Kung ngayon malakas siya, ayaw niya, pilitin natin. Kaya sabi ng Panginoong Hesus, lumabas ka sa mga daan, sa bakuran, pilitin mo silang pumasok upang mapuno ang aking bahay. Kailangan, pilitin talaga. Kasi ang nakataya naman po ay impyerno. Pasasalamatan nila kayo, buti na lang hindi mo ko pinabayaan, buti na lang. Sa kabila ng tigas ng ulo ko, di mo ako sinukuan. Di ba? Di ka nagsabing, sawang-sawa na ako sa'yo. Bagkus, tuloy-tuloy ka pa rin. Tinanggap mo lahat ng aking persecution. They will really thank you. Kaya nga, yung tears, mapapalitan ng thanksgiving. They will thank you. Magpapasalamat sila sa inyo. Magkakaroon ng triumph. Di nyo ba nararanasan ito? Pag summer retreat, binaptize na yung mama, papa mo, pag-ahon, nandun tayo nagpapalakpakan, triumph. Woo! Pati ikaw, may tears of joy. Mari, wala ka pang experience. Ito yung problema. Maraming kapatiran, marami silang ganitong experience. Nag-o-observe ako during summer retreat, maraming may tears of joy. Bakit? Sa wakas, naligtas na yung mama ko, yung papa ko, yung kapatid ko. Pinalitan ng Diyos yung tears nila ng tears of joy. Triumph and thanksgiving. Kaya nga, salamat Panginoon. Ayaw nyo ba itong maranasan? Dapat maranasan po ninyo, kaya dapat lahat ng member natin ay pumunta sa summer retreat. Please, you have to experience the work of the Holy Spirit during our summer retreat.
Pangatlo, balikan natin ang Romans chapter 1. Romans chapter 1, verse 16. Babasahin ko po uli, lagyan nyo lang ng bookmark. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Grego. Gusto kong tingnan nyo yung bawat sumasampalataya. Kung may passion tayo, we value even a single soul. Bawat kaluluwa dapat maligtas. Alam nyo ang puso ng Diyos. 1 Timothy 2:4. Ang Diyos ay nagdanais na ang lahat ng tao ay maligtas. Lahat, wala pong hindi kasama. Gusto niya lahat maligtas. Sa 2 Peter chapter 3 verse 9, hindi niya ibig na ang sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay makarating sa pagsisisi. Bawat tao gusto ng Diyos na maligtas. Bawat isa sa inyo ay mahalaga sa summer retreat. If we really have passion for the gospel, each member of Manila Central Church should join. Each must have at least one na mai-evangelize. Kasi kahit isa, maalaga. Think about this. Dahil sa isang naligtas na yon, pwedeng gamitin siya ng Diyos sa buong barangay nila. Alam niyo pa dito sa Biblia, may ganun? Na niligtas ng Panginoon ng isa, and then yung buong village niya, in-evangelize niya. Ganyan ang power ng gospel, mga kapatid. Sa isang kaluluwang maliligtas, ang kapalit nito, kung may passion din siya, ililigtas ng Diyos yung iba pang mga tao. Tingnan natin ang kwento. Isang Samaritana, John chapter 4. John chapter 4, verse 3 to 7. John chapter 4, verse 3 to 7. Umalis siya sa Judea at muling bumalik sa Galilea. Subalit kailang dumaan siya sa Samaria. Sumapit siya sa isang lungsod ng Samaria na tinatawag na Sicar, malapit na bahagi ng lupang ibinigay ni Jacob kay Jose na kanyang anak. Naroon ang balon ni Jacob. Nang pagod na si Jesus sa kanyang paglalakbay, naupo siya sa tabi ng balon, noon ay malapit ng magtanghaling tapat. Dumating ang isang babaeng Samaritana upang umigib ng tubig. Sinabi sa kanya ni Jesus, bigyan mo ako ng inumin. Sa tindi ng init ng Middle East, tanghaling tapat, pumunta si Jesus Christ sa balon na yon, hindi dahil sa tubig, kundi dahil sa isang babaeng Samaritana. Ang mga Hudyo at ang mga Samaritans, medyo hindi sila good terms. Kasi iniisip ng mga pure-blooded Jews na ang mga Samaritan ay may dugong na haluan ng hintil. Kaya ito ay magkaaway, pero pinuntahan ng Panginoong Hesus sa katanghaliang tapat sa Middle East ang isang babae. Ano ito? Bawat kaluluwa ay mahalaga. Ang isang kaluluwang madadala mo sa summer retreat ay napakahalaga. Yung iba nga sa inyo buong pamilya dinadala. Napakahalaga. As a result, naligtas ang babae. Ngayon, anong ginawa ng babaeng Samaritana? Verse 39. 1:4, versikulo 39. Basahin po natin, sabay-sabay, 3, 2, 1. At marami sa mga Samaritano sa lungsod na iyon ang sumampalataya sa kanya dahil sa sinabi ng babae na nagpatotoo, sinabi niya sa akin ang lahat ng mga bagay na aking ginawa. Tingnan niyo po ang ating church. Paano ba nagdumami ang mga churches natin? Dahil sa may isang brother o sister na naligtas. As a result ng kanilang kaligtasan, nagsabi sila, Pastor, punta po tayo sa aming lugar. Nag-preach po tayo ng gospel dun sa kanyang pamilya. Kaya dahil sa isang naligtas, nabuo ang isang mission branch. Kaya tignan niyo po yung mapa natin. Ang pinagpipray ko, yung mapa natin, walang mahuhulugan o walang dadapuan yung langaw na walang mission branch. Puro mission branches and churches. Yun ay kung may passion tayo sa gospel. Di ba kayo nangangarap ng ganon? Pag January, pag mayroon na tayong bagong calendar, hindi ba kayo excited? Ilan na kaya? If you have the passion, yun ang inaabangan nyo. And then ano ang prayer mo? Sana sa probinsya rin namin. Ganyan ang pangarap ng mga kapatiran. At nakita ko po ito. Pinangarap niyang madala ang gospel sa probinsya niya. Pumunta tayo. Nangaral tayo. And that's why Manila Central Church, taon-taon humahayo tayo. Tawid dagat man yan, Luzon man yan, Visayas or Mindanao. Pupuntahan natin. Bakit?
every soul is very important. Ang mga kapatiran, na dahil sa inyo, nasimula ng isang mission branch, sa family nyo, ay salamat po. Pinapasalamatan ko lahat ng mga kapatiran ng Philippine Life Word Mission na iniuwi ang gospel sa kanilang mga kababayan, sa kanilang probinsya. As a result, ang dami na nating churches and mission branches. Kaya nga, huwag kayong mag-atubili sa isang kaluluwa. Kahit matigas ang ulo niya, sige lang. Ang malaga, maligtas po. Brothers and sisters, bawat isa sa atin ay mahalaga. Luke 15:7, ano po ang sinabi ng Panginoon? Magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi. Grabe raw yung kagalakan sa langit kapag may isang taong makasalanan na nagsisisi. This summer retreat, uulitin ko, sana po bawat sumasampalataya, bawat member ay pumunta. Cell group leaders, sabihan po natin, puntahan natin, maari wala sila ngayon yung iba, dapat sumama ang bawat member ng Manila Central Church. Lahat tayo pupunta doon para magsakripisyo. Let's show our passion for the gospel at matutuwa ang ating Panginoong Jesus. Sino po ang hindi sasama? Pakitaas ang kamay. Meron pa rin? Mari, walang passion for the gospel ang taong ito. Ako na lang mag-invite sa'yo. Sama ka sa summer retreat, malay mo, this time, maintindihan mo na talaga. Kaya lahat po ng member, we have to sacrifice. Bawat, mahalaga po yung term, sa mga may passion, dadalin nila bawat kaluluwa. Okay? Pangapat, Gawa 21 verse 13. Tingnan po natin. Book of Acts 21 verse 13. Mga Gawa, 21, verse 13. Kaya't sumagot si Pablo, anong ginagawa ninyo? Nag-iiyakan kayo at dinudurog ang aking puso. Handa ako na hindi lamang gapusin, kundi mamatay rin naman sa Jerusalem dahil sa pangalan ng Panginoong Jesus. Si Pablo handa siyang mamatay for the gospel of Christ. Ano po ito? Ang may passion, willing siyang mag-sacrifice. Okay? Alam nyo yung general formula para maraming maligtas. Ano po yung formula? Sacrifice. John 12:24. Alam natin yon. Tingnan na nga lang natin. John 12, verse 24. John 12:24. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, maliban na ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ito ay mananatiling nag-iisa, ngunit kung ito'y mamatay ay nagbubunga ng marami. Si Jesus Christ ang binhing ito, mula sa langit, bumaba siya sa lupa. Nag-suffer siya. Binigay niya ang passion of Christ. Namatay siya. Nagdanak ng dugo. Hinagupit. As a result ng binding ito, tumubo ang bagong buhay, nagkaroon ng maraming ligtas na kaluluwa, tayo po ang naging resulta. Pero sa sakripisyong, sa process na ito, kailangan ng sacrifice. Tandaan po, mga brothers and sisters, para po yung binhi, ito po yung lupa, siya po ay ibabaon dito. Feeling niya, kawawa siya, madilim, mainit, mahirap, lahat ng Ito po yung buhay niya. Sa tingin niya, parang kawawa siya. Pero maghintay lang tayo ng time, ito po ay tutubo. And then magkakaroon ng maraming bunga. Sa isang binhi, dun sa bunga, napakaraming binhi. Yan ang sekreto ng gospel. Okay? Kita nyo, isang binhi, ang daming bunga, maraming binhi. Pero bago magkaroon ng puno ng bunga, dumaan siya sa sakripisyo. Ganun po dapat ang gawin natin this coming summer retreat. We must sacrifice. During the summer retreat, parang madilim, mainit, mahirap, di ka makatulog. Ito po yung usual way.
Kasi dito kikilos ang Diyos. Papatakan niya ng biyaya, uusbong. Later on, makikita nyo maraming bunga. Pastor, sino ba ang walang bunga sa Christian life? Yung walang sacrifice. Yung kapag summer retreat, di siya pupunta. Nandun siya sa bahay, nanunood ng Netflix. Tawa lang ng tawa. Pero yung mga nagsasacrifice, ang dami nilang bunga. We only have 10 days more. Itong 10 days more na ito, mag-sacrifice tayong lahat for the gospel. Bakit kailangang mag-sacrifice? Again, this is about love. Love requires sacrifice. Because love is not only in words, but through our action. In our action, doon nakikita yung sacrifice. Yan ang tunay na pagmamahal. Tingnan natin ang sabi ni Pablo. Philippians chapter 1. Philippians chapter 1, verse 27. Basahin po natin, Philippians chapter 1, verse 27. Sabay-sabay at dahan-dahan, 3, 2, 1. Ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo na kahit ako ay dumating, makita o alaman sa harap ninyo at mabalitaan ko ang mga bagay patungkol sa inyo na kayo'y naninindigan sa isang espiritu na may isang isipan na magkakasamang nagsisikap para sa pananampalataya ng Ebanghelyo. Ang ating pamumuhay dapat daw maging karapat-dapat sa Ebanghelyo at sabi niya paano? Kailangan nating magsikap. Magpakasipag, magkaroon ng hirap, magkaroon ng suffering. Tingnan natin, verse 29. Basahin din po natin verse 29, 3, 2, 1. Sapagkat sa inyo'y ipinagkaloob alang-alang kay Kristo, hindi lamang ang manampalataya sa Kanya, kundi ang magtiis din naman alang-alang sa Kanya. Yes po, love requires sacrifice, as like the faith na nagre-require ng work. Kaya tayo, nagsasakripisyo doon bilang simbolo ng pagmamahal natin. Mga nanay at tatay, mahal nyo ang inyong mga anak. Tama hindi? Mahal nyo sila, kaya kayo nagpapakapagod para buhayin sila. Ang inyong pagmamahal hindi ganito. Mahal kita anak, bahala ka na sa buhay mo, pero hindi ho. Ang isang nanay na byuda, ikakayod niya yan. Willing siya, nung dalaga siya, napaka-sensitive. Hindi mahulugang, anong tawag doon? Karayom. Pero nung nabiyuda siya, magtitinda yan sa palengke, may maibigay lang siyang pagkain sa hapag ng mahal niya. Kasi mahal niya sila. Mahal natin ang Diyos? Prove. Paano? During Sunday sermon lang? No. Punta tayo sa summer retreat, mag-sacrifice tayo as bilang patunay ng ating pagmamahal sa Diyos. Tandaan, love requires sacrifice. Sabi ng Panginoon, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ganun lang ba? Anong kasunod? Na ibinigay niya ang kanyang tanging anak. Nagsakripisyo siya. Yung pag-ibig ng Diyos, pinatunayan niya sa kanyang mga gawa. Kaya kailangan, yung mga may passion for the gospel, nagsasacrifice po talaga sila. Thank you to all the mothers group na hindi natutulog makapagluto lang ng pagkain sa retreat center para sa mga libo-libo. Salamat sa men's group na nagmamarshal. Di sila nakakatulog para lang bantayan tayo. Salamat sa lahat ng mga young adult group na sumasama sa mga ministry sa choir at iba't ibang ministry. Makapaglingkod lang tayo sa summer retreat. Alam ng Diyos lahat ng inyong sakripisyo. Papalitan po niya ito. Ulitin natin sa summer retreat. Simula po mahal na aral, April 2, 3, and 4, sama-sama tayo. Please, let's share the burden. Sa kanya-kanyang sakripisyo. Kapag lahat tayo magsasakripisyo, I am very sure this time, libo-libo ang maliligtas. Yung ating target, ang prayer ko, mahihigitan namin yon because I believe marami sa mga kapatiran, they really have passion for the gospel. Binibigay na po nila lahat-lahat. Panghuli, bago ako matapos, true passion is driven by the sense of indebtedness. May utang tayo, kaya tayo nagsusukli sa Panginoon. Roma chapter 1. Tingnan po natin. Roma chapter 1. Verse 14 and 15. Bakit na ipangaral ni Pablo ang gospel?
Marunong siyang tumanaw ng utang na loob. Niligtas siya ng Diyos, kaya tumanaw siya ng utang na loob. Paano? Nangaral siya. Roma chapter 1, verse 14 to 15. Let's read it also together. 3, 2, 1. Ako'y may pananagutan sa mga Grego at sa mga barbaro, sa marurunong at gayon din sa mga mangmang. Gaya sa aganang akin, nasasapat din akong ipangaral ang ebanghelyo sa inyong mga nasa Roma. Nasasabik, grabe, nasasabik. Pag gutom ka at may sinigang, wow, sarap, di ba? Lalo mainit, may sili pa, nasasabik kang kainin. Si Pablo, hindi sinigang ang kinasasabikan niya. Hindi lechon. Hindi pera. Pero ang kinasasabikan niya, pangangaral ng ebanghelyo. Bakit? Sabi niya sa verse 14, may pananagutan ako. Sa English, ang literal meaning nito, may utang ako. Gusto kong bayaran ng utang ko. Ano po ito? Utang sa ebanghelyo. Kaya upang masuklian yung utang niya, utang na loob sa Diyos, ipinangaral din niya ang ebanghelyo. Kaya nga sa mga may tunay na passion at naligtas, di ba, marunong tayong tumanaw ng utang na loob sa Diyos dahil sa kaligtasan. Awit 116 verse 12. Ano ang aking isusukli sa Panginoon? Sa lahat niyang kabutihan, sa akin. Paano mo susuklian? Awit 118 verse 17, hindi ako mamamatay, kundi mabubuhay, at ang mga gawa ng Panginoon ay isasalaysay. Kaya nga, may utang na loob tayo. Halimbawa, mayroon pong isang tao, binayaran niya ang utang mong 1 million. And then ang request niya lang sa'yo, timplahan mo nga ako ng kape. Di mo kayang gawin? Ay kahit isang drum na kape siguro, ibibigay mo. Wala ba kayong utang na loob sa kaligtasang ibinigay ng Diyos sa inyo? Dahil may utang na loob tayo, kaya sinishare natin ito sa iba bilang pagsusukli sa ginawa ni Kristo para sa atin. Meron pong isang talata na talagang na-amaze ako. Ito po yung pangangaral ng Ebanghelyo dahil may utang na loob tayo. Roma chapter 10 verse 15. Tingnan po natin. Roma chapter 10 verse 15. Roma chapter 10 verse 15. Basahin po natin Roma chapter 10 verse 15, sabay-sabay, 3, 2, 1. At paano sila mangangaral kung hindi sila sinugo? Gaya ng nasusulat, anong ganda ng mga paa ng mga nagdadala ng mabuting balita ng mabubuting bagay. Sabi ko, bakit sinabi dito, anong ganda ng paa? Hindi sinabing, anong ganda ng bibig? Kasi we speak about the gospel. Bakit hindi, anong ganda ng mga bibig? Bakit anong ganda ng mga paa? Bakit? Because the preaching of the gospel is our life. Yun buong buhay natin, lakad sa ating buhay. Kaya maganda raw, ito yung mga taong they spend their life for the gospel. Nag-i-invest sila ng money, time, and effort for the gospel. As a result, naliligtas ang mga tao. Kaya anong ganda ng kanilang mga paa? Yun po yung buhay po nila. Ang buhay nila, inilaan na nila para sa gospel. Sana po, matouch naman ang puso nyo, my dear brothers and sisters. Isipin lang natin, maraming missionary, pumunta sila dito. Kaya ako rin po, sabi ko, anong ganda ng kanilang mga paa. Bakit? They left everything behind for our salvation. Dapat tayo rin naman. Kayo, iiwanan nyo lang yung bahay nyo. Pag uwi ng retreat, nandun ka uli eh. Sila literal, iniwanan nila ang kanilang bahay, pamilya. At nandito sila to preach this gospel. Kaya anong ganda ng kanilang mga paa. Gayahin natin. Sila ang nauna, they are teaching us. We have to be like them also. Dapat gumanda rin ang ating paa. Ano yun? Yung buhay nyo, iaalay nyo na po sa Ebanghelyo. Let's use our resources. Ano po ito? Use your money. Pay for your registration. Kung kaya mong sagutin yung mama mo, you pay for your mama. Makapunta lang sa summer retreat. You invest. Kung walang mag-i-invest, wala. Ang gospel po, hindi lang po yung sa salita. Mahal ka ng Panginoon. Hindi ho. Your life. We use our time. We only have 3 days. 3 days lang po yun. Let's go to the summer retreat. Mag-invest kayo ng time. Sacrifice. Okay lang po. Kahit di kayo makatulog. Patulugin nyo ng maayos yung mga newcomer. Tayo po, kahit gumanon.
Basta naman, pag nagpipreach kami, huwag kang pag-ganon-ganon, ha? Sige, kahit hindi tayo makatulog, sila asikasuhin natin para gumanda rin ang inyong paa. Ito yung buhay para sa Ebanghelyo. Anong ibig ko pong sabihin? Sana lahat tayo, let's invest for the gospel. Anong pinakamagandang investment sa lupa? Use your money, time, effort, and life for the gospel. Wala pong talo sa investment na ito. Kaya tignan niyo po, maraming kapatiran, nag-i-invest po sila for this gospel. At dahil doon, ang gaganda ng kanilang paa, at patuloy na marami tayong napupuntahan na mga areas dito sa bansang Pilipinas. Kapag nakikita niyo po yung ating mission map, di pa kayo masaya? Wow, 10 years ago, kakaunti ito. Pero ang dami-dami na, wala bang kurot? Masaya tayo. Bakit nagkaroon ng maraming mission branches and churches? Kasi maraming kapatiran ang gaganda ng kanilang paa. In their life, you can see how much they value the soul of every individual. Sa kanilang buhay, yun na lang ang pinagagastusan nila, kaligtasan ng mga tao. Yun ang kanilang tunay na investment. As a result, marami na silang naipon na pera sa kanilang bangko. Ano yung bangko natin? Sa langit. And then, papalitan ito ng Diyos. Kaya sana, let's invest. Okay, makikiusap ako. Please invest 3 days during the summer retreat. Invest money for your registration. Invest money for the lost souls. Invest your body. You offer as a living sacrifice. Magluto ka doon kahit mainit. Magbantay ka doon. Doon kayo sa church school kahit mahirap. Ano pa? Mag-akay ka. Kung wala kang magawa, kahit smile ka lang doon. Hello po. Hello po. Bilangin mo, naka 1,000 na ako. May reward pa rin yun. Manila Central Church, pakiusap from my heart, please attend this summer retreat. Lahat walang maiiwan. At lahat, kailangang pumunta, mag-invest tayong lahat para maipakita natin ang ating passion for the gospel. Balikan natin ang Romans 1:16. Final na po ito. Ito po yung iiwanan kong alaala ng sermon na ito. Romans chapter 1 verse 16. Basahin uli natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat hindi ko ikinahiya ang ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Greko. I-memorize po natin ito, tandaan natin, para ready tayong lahat this coming summer retreat. Tayo pong lahat ay umuko at manalangin. Let's pray. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po. Salamat sa kaligtasan. Salamat sa church kung saan napakasagana ngayon ng salita ng Diyos. Inyo pong ginagamit ang inyong mga lingkod ng mga ministers upang ibahagi ang matatamis na salita ng Diyos na magkukomfort sa aming puso. Salamat sa salita ngayon at nawa sa pamamagitan ng salita ng Diyos ay nahipo ang puso ng bawat kapatiran upang mag-invest po sila para sa kaligtasan ng maraming tao, lalo na sa paparating po naming summer retreat. Panginoon, patuloy ko pong dinadalangin, lahat po ng mga missionaries, local pastors, 10 ng kanilang mga kapamilya, na nawa, bigyan niyo po sila ng kalakasan, ibigay niyo po lahat ng kanilang pangangailangan, upang patuloy lamang po silang mangaral ng Ebanghelyo sa iba't ibang panig ng bansang Pilipinas. Ilayo niyo rin po sila sa sakit upang magamit po nila ang katawang lupa para sa paglilingkod sa inyo. Dalangin ko rin lahat ng family ng mga brothers and sisters sa mga hindi paligtas ang kanilang pamilya, nawa ngayong summer retreat madala na po namin sila at umaasa po kami sa tulong po ng makapangyarihan yung kamay na kayo po ang hihipo at aakay sa kanila tungo po sa kaligtasan. Sa mga sandaling ito, nagpapasalamat din po kami, Panginoon, sa inyong pagtitipon sa amin. Nawa, ang mga pusong matigas ay lumambot at sana magkaroon kami ngayon ng desire na isabuhay ang salita ng Diyos na aming natutunan. Muli, Panginoon, ibabalik po namin ang pinakamataas sa pagpupuri at pasasalamat sa iyong dakilang pangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.